Jesus Christ, Almighty God, Almighty God, Jesus sa Christ, kong pinagpalang huli na unang araw ng sanlibutan. Ang itong una higit sa lahat ay aming kong paabot sa bawat mga kinig at mga sumubos. Bye-bye. Nabatiin muna namin kayo ng isang happy first day of the week. Sa patuloy po natin ng pag-aaral ng banal na kasulatan, ay patuloy din po kami na nagbabahagi sa buong mundo. Nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Sa araw na ito, mga kapatid, ay nais ko magbukas ng talata na tumutukoy ito sa bawat ministeryo ng mga aral ng salita ng Diyos kung ano ba talaga ang mga ministry na pinagkaloob sa atin sa bawat isa. Isang napakagandang talata po sa Mateo ang ating mapupuksan. Balikan natin ang Mateo 28. Magsimula tayo sa verse 16. Ganito po ang ating mababasa. Magsimula po tayo sa talatan 16. Ang sabi dito, datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. At nang siya'y na kanilang makita, ay kanilang sinamba siya, datapwat ang ilan ay nangag-aalinlangan. Verse 18, at lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay nabigay na sa akin. 19, dahil dito, magsiyaon na kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Utos na may kasamang pangalan. Utos na kinakailangang ganapin. Utos ng pagsasama-sama sa ministeryong itinakda sa bawat isa sa atin ng Panginoon Kristo. Amen? Yes. Sa haba po ng panahon ng ating paglilingkod, pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos, hindi po lingid sa kaalaman ng bawat isa, na ang bawat isa sa atin ay mayroon na pong iniingatang mga tunay na katotohanan ng salita ng Diyos. Kumbaga sa isang mag-aaral, fully equipped na ang bawat isa. Kung sa pagharap ng bira, handa na po tayong humarap. Kaya kung babalikan natin ang verse 19, babasahin ko po sa English para maganda pakinggan. Ang sabi dito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. Dahil dito yumaon nga, magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Ang utos, mayroon tayo dapat ituro. Teaching them to observe all things whatsoever commanded you. So sa mga kautusan ng Diyos at palatuntunan o sa kanyang mga aral ng kapatid, wala tayong dapat baguhin. Wala tayong dapat iwanan. Kundi ay turo natin ang ayon sa banal na kasulatan na itinuro ng ating Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po sa bawat isa sa atin na atin itong maalala bilang tayo'y mga lingkod ng Diyos. Magbukas tayo ng isa pang talata para pag-uugnay dito mga kapatid sa aklat ng Roma. Ganito po ang ating mababasa sa Roman
chapter 10, verse 11. Napasukin mo. Okay. Ano yan? Namaya na ka mo. Kaya na kasi may gawain kami. Itutuloy ko po ang pagbasa natin sa Romans chapter 10, verse 11. Ang sabi dito, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya ay nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Lahat po ba tayo nagsisisampalataya? Amen. Amen. So naman yung pangako, hindi tayo mapapahiya. Tatandaan natin sa kasaysayan ng ating pag-aaral ng Biblia, nabatid natin na si Apostol Pablo ay siyang apostol ng mga Hintil. Amen. Siya ang tagapasturo ng mga Hintil. Ang mga Hintil po, ayon sa kahulugan, walang tipan, walang pangako, walang pag-asa, at hindi kabahagi sa bansang Israel. Amen. Basahin natin ang talata ulit dito sa Romans chapter 12, verse 3 to 8. Romans chapter 12, magsimula tayo sa verse 3. Sa kasaysayan ng Apostol Pablo, atin din na pag-aralan na si Apostol Pablo ay nag-aral sa Espiritu sa loob ng 3 taon. Amen? Bago siya nangaral, nag-aral muna siya sa Espiritu. So ang naging tagapagturo ni Apostol Pablo, walang iba ang Espiritu Santo ng Diyos. Kaya kung papansinin natin sa kanyang pagkabanggit dito sa Roma, Kabanata 12, talatang 3, sabi dito, sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay. Sino ang nagbigay? Ang ating Panginoon. Biyayang ibinigay kay Apostol Pablo. Sa bawat tao sa inyo, ang tinutukoy po dito mga tao ang kanyang pinangangaralan. Na huwag mag-isip ang kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Ang payo po, huwag mag-isip ang bawat isa sa atin ng matayog kaysa nararapat natin isipin. Kundi, mag-isip na may kahinanhunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ipinahagi ng Diyos sa bawat isa. Nabahagi na ba ang bawat isa sa atin ng pananampalataya? Tuloy natin. Verse 4. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. So sa ministeryo po, ng paglilingkod sa Diyos, maraming sangkap, maraming bahagi. Pero ang bawat isa, hindi pa parehas. Ang pinagkaloob ng Diyos na kaloob. May kanya-kanya. Mayroon ng maawit, may nagtuturo, may nagpapahayag, lahat na andyan para sa ikalalaro ng iglesia at ng ministry. Pagdating sa verse 5, ang sabi dito, at gayon din naman tayo na marami, iisang katawan kay Kristo at ang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Tandaan natin itong talata sa verse 5 na doon sa huli may binanggit. Mga sangkap na sama-sama isa't isa. So there is a unity must be in one body. Amen? Dating sa verse 6, sabi dito, at yamang may mga kaloob na magkakaiba, pinaliwanag kanina yung nasa taas. Ayon sa biyaya na binigay sa atin, kung hula ay manghula. Tayo ayon sa sukatan ng ating pananampalataya. Verse 7, at kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Verse 8, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. At ang namimigay ay magbigay ng may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Maliwanag po ang ating nabasa.
Amen? Sa ating paghayo, mga kapatid, personal na natin experience ito. Marami po tayong nararanasan sa pagnangaral, paghahayag ng mga kapahayagan mula sa salita. Mayroon tumukuligsa, may nagpupuri, mayroon tumatalaban, at mayroon naman tumakampi. So bahagi po ito ng ministeryo ng bawat isa. Bahagi po ito ng ministeryo ng Diyos kung saan tayo tinawag. Amen? Kaya napakahalaga po na ang bawat isa ay maging tunay na hasa sa mga nagaganap o magaganap pa sa ating pagministry. Pansinin natin ang isang talata sa Biblia, napakaganda po dito, na alam kong may mapupulot tayong magagandang aral dito. Buksan natin ang John chapter 8, magsimula tayo sa 31 hanggang 35. Basahin lang po natin at unawain. At akin pong babasahin. John chapter 8, magsimula tayo sa 31. Ganito po ang ating mga babasa. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya. Kanina po nagtanong ako, ang nagsisisampalataya ba tayo? Kung kayo'y nagsisipanalili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Kung tayo'y nagsisipanalili sa kanyang salita, sabi dito, kung magkagayoy, tunay na kayo yung mga alagad ko. Verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Malaya na po ba tayo? Amen. Verse 33, kanilang sinagot. May sumagot dito sa ating Panginoon, yung audience. Kami ikabinhi ni Abraham at kailanman hindi pa naging alipin ni numang tao. Paano sinasabi mo kayo'y magiging malaya? Naalala ko yung mga bagay na ito na ayaw namin pasaklaw ng katiksin. So sa panahon ni Kristo, nangyayari dito. Maging sa panahon natin, mga kapatid. Verse 34, sinagot sila ni Jesus, ang sabi dito, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Amen. Pagdating sa verse 35, tingnan natin. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Dahil alipin lang. At ang anak ay nananahan magpakailanman. Ang alipin po may dalawang klase. May aliping mabuti at may aliping masama. Saan tayo alipin napapanig? Amen. Kaya kung napapanig tayo sa aliping mabuti, anak tayo na mananatili sa bahay ng Panginoon. Agree po ba kayo? Kaya napakahalaga po na ating malaman kung saan tayo tayo. Dahil ang bawat salita ng Diyos, minsan may paghahambing. Katulad nitong paghahambing natin ng alipin. May alipin sa masama at may alipin na mabuti. Kaya kung babalikan natin sa taas, sabi dito, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Pero sa mga bagay na ito, maraming nagbabasa po dito na hindi natin naintindihan na mismo tayo ay bahagi na nagkakasala. Maraming nagtuturo na naglilinis ng kanilang kamay at hindi inaalintana kung ano ang pagkakamali, lalo na sa mata ng Diyos.
Kaya itong verse 35, napakaliwanag. At ang alipin hindi nananahan sa bahay magpakailanman, at ang anak ay mananahan magpakailanman. Kaya dito sa 36, ang sabi dito, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Tayo ba ay tunay na malaya na, mga brothers and sisters? Dahil kung ating papansinin ang buhay natin sa ating panahon ngayon, lalo na sa ating sarili, ito ang totoo na sa bawat pamilya, mga kapatid. Ganon din ang pamilya ng Diyos na ang tinutukoy tayo. Tayo'y God's family. Bahagi tayo ng God's family. Pero ang tanong na malaki, sa ating pagpapaalipin ng paglilingkod ng Diyos, maabot kaya natin ang kamantayan ng tunay na anak ng Diyos upang manapili ang bawat isa sa atin sa tahanan ng Panginoon. Napakaliwanag po ng aral dito sa taas na ang alipin ay hindi mananatili, kundi yaong anak. Ang paghatol ng Diyos, mga kapatid, atin ang natutunan. Na bagamat ang sabi doon, ang Israel ay siyang unang bayan, ay hindi pinanghinayangan ng Diyos na putulin dahil sa pagmamalaki. Tayo, mga hintil na inukong lang, ay huwag tayong mamalakas. Dahil kung hindi pinanghinayangan ang original na sanga, paano pa kaya? Kaya sa ating pagbiministry, mga kapatid, brothers and sisters, ito'y hamon ng Diyos. Balikan natin ang Mateo 20, kung saan tayo nagsimula. Ang sabi dito sa Mateo 28, verse 19, nakita ko ito sa English, sabi niya, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Go. Bawat isa ba sa atin, ito ang hamon eh. Go ba tayo o hindi go? Go. Praise God. Kasi utos. Yes, amen. Unahin natin ang utos ng Diyos kaysa pag-utos. If you want to go, mananatili tayo sa tahanang nabanggit. Mananatili tayong alipin naglilingkod sa Diyos. Pero kung hindi tayo go, lingkod din tayo. Kaya lang paalisin tayo sa tahanan. Kaya ito'y pagpili ng dahil. Ang ministeryong ating binibitbit sa panahon ng Pilipinas. Hindi po ito biro. Mostly sa mga gawa natin, mostly charity. Wala naman po sa atin na kaya. Pero ang order sa atin, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ng lahat ng bansa. Amen? So walang boundary kahit sa ang panig ng mundo ang mga lingkod ng Diyos. Mayroon ba tayong dapat katakutan? Kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang dapat natin? Go or not to go? Maraming salamat sa umagang ito. At papasalamat ako sa Diyos na sa maiksing pagbabahagi ng kanyang salita ay mayroon tayong napulot na aral sa bawat isa. Higit sa lahat, ang paninindigan na may pagkakaisa. Sa Diyos ko ang pinakamasara, taas na papuri. Maraming salamat at happy first day of the week.
meron pa tayong oras. Ay, sa tulong ng Diyos ay binahagi sa ating ating chapter 28. At yan po sa Matthew chapter 28, malinaw po ang instruction ng Diyos at mababasa natin sa banal na kasulatan. Na dyan sa banal na kasulatan ay tinitiyak upang hindi tayo maligaw sa instruction ng Diyos. Sapagkat wala tayong ibang dinadatayan sa lingkod sa Diyos kundi ang banal na kasulatan. If you have King James Bible, New International Bible, tuloy lang po kayo sa pagpabasa. At kapag hindi niyo po yung naunawaan, tatanong po natin sa ating mga pastor. Sapagkat ang pag-interpret sa Scripture, hindi na kanina na ang magtuturo, walang iba ang banal na Espiritu sa lahat ng bagay at magpaala-ala sa lahat ng bagay. So lahat tayo ay pinanganak sa 19. Katulad ko, pinanganak ako na 1970. So kung meron pang pinanganak ngayon ng 1940, 1950, salamat sa Panginoon, na lahat tayong pinanganak sa 19s ay kinakailangan po na magsuri, lalo na sa edad ngayon na 50 pataas, sapagkat ang edad ko ay nakabatay po sa utos ng Diyos dito sa binasa kanina, na ang pinahayo actually ay itong mga matured na supranampalataya, yung matatag na supranampalataya. At meron po tayong nakita sa tulong ng Diyos yung binasa kanina, kung kailan nagbigay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang buntong na anak, doon sa binasa sa Matthew chapter 28. Malinaw po dyan sa Matthew chapter 28. Balikan natin yung talata sa verse 17. Mateo 28, talatang 17, ganito po ang ating mababasa. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya, datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. Sa scripture, merong dalawang bahagi na ipinakita ko. Na yung iba, yung nakita siya, ay sinamba. Yung iba, nung nakita siya, nag-alinlangan. Ngunit makita mo sa sunod na versikulo, 17, verse 18. 18, At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanilang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, kung titingnan mo, lalo na nung sinabi niya na ibinigay na sa kanya ang kapamalaan ng langit at ng lupa, so, parang imposible. Doon sa mga nag-alinlangan sa Panginoon. Lalong nagtaka sila sapagkat yung mga nakakita sa kanya, maaaring mga may edad na rin. Ngunit nagkaroon sila ng pag-alinlangan nung nakita nila ang Panginoon sapagkat never sa buhay nila may namatay at muling nabuhay. So kung titignan mo ang history sa pananampalataya ng mga Kristiyano, if we talk death and resurrection, parang imposible sa tao na mabago ang isang tao. Na doon sa dalawang klaseng tao na walang pag-alinlangan, una, yung sumamba sa Panginoon nung nakita ang Panginoon, na tiyak na naniwala sila na ang Panginoon ay nabuhay na muli. Maging sa paglalakad nila ni Cleopas papuntang Emmaus, nang sabi nila, ito ang ikatlong araw na sinasabi ng Panginoon. At pinatunayan yung ikatlong araw na yan, mismo si Maria Magdalena pumunta doon sa libingan at nakita niya ang Panginoon na nabuhay. At dito sa scripture na ito,
malinaw na nagsalita ang Panginoon dito after His death. Amen. Ibig sabihin, kung aralin natin yung after His death, pinanganak si Mary ng eksaktong buwan, lumaki ang bata, ayon sa scripture, nagsimula siya ng pangangaral sa edad na 30 years old. So pag edad niya ng 30 years old, doon nag-start ang kanyang ministry. At nung nag-start ng kanyang ministry, to save and to redeem, yeah, 3.5 or 4 years ang kanyang ministry. Ipinakita po na kasama ang crucifixion, kasama ang Judas sa Panginoon, na doon po hinuli ang Panginoon, hinarap kay Caiphas, kay Pilato, at hinatulan siya ng bayan na ipako sa cross. So pagkatapos niyan, bago pinako sa cross, siya ay nagbuhat ng cross papuntang Golgotha. Gaano ka imagine yung sakripisyo ng Panginoon? At pagdating sa Golgotha, sa madaling sabi, siya po ay tinako sa cross. At nung pagdating ng tanghaling tapat, sa paliwanag ng Biblia, nagdilig. So alam po natin yan sa mga nagbabasa sa Biblia. At nabuksan ang mga libingan. At mula sa oras ng ika-6, which is 12, alas 12, ang dating po ng alas 3 na nagutan ng hininga ng Panginoon, which is 9th hour sa ibang scripture. So, 9th hour at saka 3rd hour, iisa lang po yan. Alas 3 ng hapon. Nalagutan ng hininga ng Panginoon. So, malinaw, itong Matthew chapter 28, verse 18, malinaw po na pagkasabi sa verse 18, chapter 28 ang Matthew. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsayaon na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung full authority mula sa Ama, ibinigay sa Kanya. Langit at lupa. So kung titingnan mo sa panig po ng mga Bible scholar ngayon, even sa time ni Christ, after His death and resurrection, lahat po ngayon, mga doctorate of the Bible, mga nag-aaral sa Bible school, kay Kristo na binigay ang all authority bilang anak ng Diyos, bilang King of King and Lord of Lord, bilang saserdote na hindi mapalitan magpakailan ayon sa Hebrew chapter 7. So ang tanong ko, saan itong Bible school ngayon ang direksyon nito? Dahil walang ibang Espiritu Santo ang nagtuturo sa lahat ng bagay, magpalala, kundi ang Espiritu ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, sa mga nagtangka ngayon mag-aral ng Bible School, awatin ko kayo, huwag na kayo magpatuloy. Dahil tiyan ang doktrina po niya, hindi na galing sa ating Panginoon sa Kristo, kundi galing na ayon sa Colossians chapter 2, verse 8. So, isang proof po dito, nang sinabi ng Scripture, na unang sinabi ng Panginoon, dito sa kababasa lang, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang nagbigay ng instruction, ang Savior po ng buong daigdig. Ang nagbigay ng instruction, yung tumanggap ng kapamalaan ng langit at ng lupa. Ano ngayon ang pagkakilala ng mga tao kay Jesus Christ? He is the head of the church.
So pag sinabing he is the head of the church, siya yung propeta, siya yung apostol, siya yung pastor, siya yung evangelist, siya yung apostol. Ibig sabihin, wala na dapat mag-declare in any churches today from Christ up to in our present na siya ay propeta. Medyo maaga-aga pa nga intindihin niyo pastors and bishops sapagkat si Apostol Pablo siyang sumula na ang lahat ng kaluluwa ay mauwi sa pastors and bishops. Exclusively under Acts chapter 20 verse 28 na ang mga bishop ay gawa ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, dapat pala ang mga bishop na yun mag-train ng mga kaluluwa para po sa spirit time na hindi po magtayo sila ng university para po tumanggap sila ng salary para po dumami ang kanilang grupo kundi tatanggap sila ng kaunawaan mula sa Panginoon para sundin ang tamang bautismo, tamang pagkakilala sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Unang tanong, kailan binautismohan ang ating Savior? Lucas chapter 3 verse 22. Lucas chapter 23, pakibasa. Chapter 23, verse 21. 21. Balik ka. 21. Ganito po natin mababasa. Lucas chapter 23. 23 verse 21. Verse 21. 23, 21. Hindi magdito. Datagpuan sila'y nagsigawan na sinasabi, ipako sa krus, ipako sa krus. Ano ba ito? 3:23. Ay. 3:23. At si Jesus din ang nagpasimula, siya yung nagturo, ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasampataha ni Jose ni Eli. Verse 16 ulit. 3:20. 16. Chapter 3 verse 16 ng Lucas. Ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig, datapwat dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Ako hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga palyapak. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu at sa apoy. Yeah. Amen. Ang mabautismo sa Espiritu at sa apoy ang Panginoon. Iyong namatay at muling nabuhay. Now, if we took forerunner, bago si Jesus Christ, si John the Baptist muna yung unang pinanganak. Tinawag siyang forerunner. If we took baptism, ang pinaka-perfect baptism na sinasabi ni John the Baptist, yung magbautismo sa Espiritu at Apoy. yun. Espiritu Santo at apoy. Yung baptism sa tubig ay proseso din po siya sapagkat ang immersion kasi paglubog. Iba rin pong submersion. So, ang proseso niyan is paglubog sapagkat ayon sa banal na kasulatan, ang bautismo ay kahawig siya ng bautismo sa kamatayan. So, ang tao pag namatay, hindi pwedeng ilibing na nakatayo, kundi nakaito siya. Sapagkat ang kamatayan katulad ng bautismo, na pag binautismohan ng isang tao kailangan immersion, nakalubog. At yung time ng baptism ni Jesus Christ ay ilog. Hindi po swimming pool, hindi po wisik, kundi ilog. So sa panahon natin,
if we talk baptism or immersion, ang bansang Pilipinas ay maraming ilog. Na itong mga ilog na ito, hindi ka takot-taka bakit may mga ilog. From Leyte, North, South, East, West, kahit saan ka. Sa bandang South, bandang Norte, daming ilog. Dito nga lang, kung sa ating lugar sa may mga ilog. Kung ayaw mo ng maraming ilog, doon ka sa bandang bundok, malinis ang ilog. At yun ang baptism na ginawa hanggang kay Apostol Pablo and supposedly hanggang sa time natin, na ang baptism ay hindi submersion kundi immersion. Bakit po kailangan i-immerse? Sapagkat kailangan ang tamang bautismo na siyang kamatayan sa panahon natin ang sinumang sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng verse 21 ng chapter 3 ng Lucas. Nangyari nga ng mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman at nang nanalangin ay nabuksan ang langit. Ibig sabihin, pag tamang bautismo, Nabuksan ang langit. ang langit bubukas. Yan na. Ang sabi dito sa verse 22, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan. Yan. Tulad ng isang kalapati at nanggaling ang isang tinig sa langit. Nang sabi, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na naluluto. So, imagine this verse. Si Christ, binautismuhan sa edad ng 30. Marahil yung mga kasama niyang binautismuhan mula 30 above. Walang below 30 years old. Ngayon, as servants of the Lord today, unang utos, baptism. Anong sistema ng baptism? Immersion. Ang edad na dapat bautismuhan ng isang tao, 30 po. Hindi po minor age. So kung minor age ang pagbaptize sa tao, hindi niya masunod ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu sapagkat ang pinaka-keywords to implement the fulfillment of all things come, especially in the name of Jesus Christ, hindi mabuksan ang langit. Pag nabuksan kasi po ang langit, marinig mo yung boses. Na ang sabi ng boses, ikaw ang sinisinta kong anak. Hindi sinabing kayo kundi ikaw. So, as a Christ believers today, if you're a Christian, ini-encourage namin lahat na huwag na kayong lumapit ng iba pang mga churches o bumalik pa sa dati nating kinagis ng aral. Sapagkat itong Kristo na ating pinaglingkuran, dumaan sa tamang proseso. At dapat din ang mga Christ believers dadaan din sa tamang proseso, kaya po may rebaptism. Yan po ang solusyon, may rebaptism na i-baptize ang tao sa tamang edad. Anong sabi kanina? Binautismuhan ang Panginoon sa edad ng 30. Amen. At si Jesus din nang nagpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinapantaha ni Jose ni Eli. Yan. Eksakto pong 30 taon or 30 years old. Balikan natin yung talata ng verse 22. Malinaw po ang sinabi ng Scripture sapagkat si Christ kinikilalang head of the church sa time natin na ang church susunod din sa tamang proseso, sa tamang bautismo sapagkat kapag hindi po masunod ang tamang proseso at tamang bautismo, hindi si Kristo ang magiging head sa mga churches. Sa verse 22, malinaw po.
At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong kalapati, katawan, tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit. So wala pong ibang pinanggalingan tinig, kundi mula sa langit. At bago ang scripture na ito, sinabi na niya, ibinigay na sa akin ang kapamalaan ng langit at ng lupa. Yan. Ibinigay na sa kanya ang kapamalaan ng langit at ng lupa. At ang sabi ng 21, nangyari nga ng mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman at nang nanalangin ay nabuksan ang langit. So, dito po ay may isang napakagandang aral sa time natin na pagdating ng Mateo chapter 28, binasa natin kanina, na yung kapamalaan ng langit at ng lupa na ibinigay na sa kanya, na kailangan mabautismuhan sa tamang bautismo, not submersion, kundi immersion, na sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Tanong, anong pangalan ng Ama? Jesus Christ. Praise. Di ba po, maraming ayaw tumanggap na ang pangalan ng Ama ay pangalan Jesus Christ. Sapagkat ang pangalan ng Ama ayon sa Old Testament, maraming pangalan na ipinakilala ng Ama ang kanyang sarili. Like Jehovah, like Elohim, Yahweh, Allah, Shalom, Almighty God, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. So, sa time natin, maraming baptized in every churches at maraming ding baptized that we use in the name of Jesus Christ. Ang bautismo, kailangan bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. So, ang una pong binigay, bautismuhan sa pangalan ng Ama. Ngayon, ang baptism na ginagamit ng natin, lalo sa mga independent churches, in the name of Jesus Christ. Ang tanong, bakit hindi matanggap ng iba ang pangalan Jesus Christ na siyang pangalan ng Ama? Itingnan natin sa banal na kasulatan kung bakit kinakailangan gamitin ang pangalan Jesus Christ, na saan galing itong pangalan ng Ama na ibinigay sa kanyang larawan, na siya namang pinakilala din sa ating panahon. So para po matumbok natin kung saan galing yung pangalan ng Ama. Okay. So, John chapter 17 verse 6. Ganito po ang ating mga bayan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ibig sabihin, ang pangalan ng Ama ibinigay sa kanyang bugtong na anak. At itong bugtong na anak na namatay at muling nabuhay to save and to redeem into His people, especially the Christians sa time natin ngayon. Ang pangalang ito ay kanya din pong in-introduce sa atin. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Kung ako pala, tayo, nakakilala sa pangalan ng Ama na sa pangalan ni Jesucristo, ibig sabihin ang nag-introduce nito hindi ang mga pastor, hindi ang kardinal at bishop at obispo, kundi mismo ang larawan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, hindi siya nakikita, walang laman, walang buto ayon sa John chapter 4 verse 24. Therefore,
makita natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang larawan. Kaya yung nagkatawang tao, hindi po Diyos, kundi larawan ng Diyos. Kaya pag sinabi na ibang Christian, si Jesus Christ ay Diyos, ang tinutukoy po nila yung pangalan ng Ama. Katulad natin na ang nagkatawang tao ay larawan ng Diyos, hindi po siya Diyos. Ang Diyos po yung pangalan Jesus Christ na binigay ng Ama sa kanyang bugtong na pinakilala ngayon sa atin. Amen. And that is why ang pastors and bishop, Minister of Reconciliation, Philippine International Missionary, that we are and we believe that we are under Jesus Christ governance. Amen. So, kapag ako at kayo ay nasa ilalim ng panggobyerno ni Kristo, ang dapat na i-enforce na baptism inside and every churches ay yung perfect baptism na ang edad na dapat bautismuhan kung sino man ay sa edad na tatlong puo or 30 years old. Kapag tama ang baptism sa tamang edad, in the name of Jesus Christ, yung pangalan ng Ama sa panahon natin sa dispensation ni Jesus Christ, from the sonship time up to the spirit time, which is our time, like also the time of Apostle Paul, Ephesians chapter 1 verse 10, na ang dispensation of the Holy Spirit sa time ni Paul, siya din po ang time natin. Kung anong century sa time ni Paul na tinawag siya. Ngayon, ang dispensation of the Holy Spirit, ibinigay yung pangalan ng Ama sa kanyang bugtong na anak. At itong pangalan na ibinigay sa kanyang bugtong na anak, unang binigay mo na ang pangalang Jesus. Simula ni Kristo sa ibabaw ng daigdig na ito. At nung si Christ natapos sa ministry, after 3.5, supposedly 33.5 ang kanyang ministry, napatunayan po ng mga apostol, maging sa ating kinagisnan, that He is the anointed one, that He is also the image one and the Holy One. Ibig sabihin, yung day of resurrection ni Jesus Christ at umupo sa kanan ng Ama to sat down the right throne of the Father, Hebrews chapter 12, ibinigay sa Kanya ang kapamalaan ng langit at ng lupa. Ngayon, ang church, ipinakita po kung paano ang pag-apply dito sa utos ng Diyos sapagkat merong sunod na instruction. Ang sunod na instruction sa Mateo chapter 28, malino po ang pagka-paliwanag sa Tagalog. 28 verse 19. Sa verse 20, na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. So, after a perfect baptism, yung edad po, okay? At bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Ibig sabihin, kilalanin ang Diyos, okay? Dito sa Spirit time, bagamat may Jehovah Jireh, dito sa Spirit time, kilalanin ang Diyos sa pangalang Jesus Christ hanggang sa kapanahonan ng Spirit time. So, yung in the name, the Father, the Son, and the Holy Ghost, ibig sabihin, ang head of the church, yan ang Holy Ghost. Na itong Holy Ghost, yan ang head of the church, na kapag holy ang head, holy din po yung followers in Christ. Kaya bawal na yung sobrang lasinggo, bisyo, babaero, bawal na po yan. Kaya sabi ng iba, napakalungkot naman ang inyong ministry. Dahil bawal na ang lahat ng mga bagay. O, ang tanong, nung binata ka ba hanggang nag-30, 40 years old, anong ginawa mo sa buhay? Di ba? Happy-go-lucky. Eh ngayon kung 55, 60 ka na, nasa buhay ka pang sanlibutan, mag-isip-isip ka na kaibigan. Sapagkat ang ating destination ay destination na ibig nating masundan ang kalooban ng Diyos. Kaya,
sa pastor, maging bishop, maging sino man, ang order, ituro ninyo. Kaya hindi itago, kundi ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Pag sinabing lahat ng mga bagay, wala kang ibawas. Ano bang tinuturo ngayon ng mga churches? Ang Passover, ang Communion, Linggo-Linggo, na sinabi ng Biblia taong taon. Ang baptism sa mga churches tinuturo po 6 years old, above, bautismo ng bautismo, hindi 30 years old. Ang Pentecost po, ang ginagamit ng pizza sa kalendaryo, hindi na base sa scripture, kundi base na sa Gregorian calendar. Ang Feast of Tabernacle, hopefully, pizza na rin ng sanlibutan ng Gregorian calendar ang pinaiiwan. Na samantala, very clear, ibinigay ng Diyos ayon sa Exodus chapter 13 na sa unang buwan ng taon, which is Aviv, ibinigay ang guide that you could not use a Gregorian calendar if you use the perfect ordinance of God. Dahil kung hindi na kailangan ang Hebrew, hindi na pinipresent ng Exodus chapter 13 kung gagamit ka lang ng Gregorian calendar. So, malinaw na yung chapter 28, mali ang pagkaintindi sa baptism, mali din ang pagkikilala sa Diyos. Mali din ang pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil kung tayo, as a Gentile before, like Apostol Paul, si Pablo ay itinakda para sa Gentile. Ibig sabihin, kung may nabasa tayo sa scripture dito na witness si Pablo pagpatay kay Esteban at si Apostol Pablo, verdugong taong righteous to kill, na parang isipin natin, masama pala si Pablo na ayaw ko na kay Pablo. Ang lumalabas noon, tayo ay nag-discriminate sa itinakda ng Diyos. Ibig sabihin, kung si Pablo ang tinawag ng Diyos para maging apostol sa Gentile, ako at kayo walang magagawa kundi susunod tayo sa Diyos at sa mga apostol na sumulat sa Biblia para po masundan natin ang tamang instruction ng Diyos na walang utos na dapat tanggalin. Like, wala nang naniwala sa Christ. Dahil ang sabi ng mga apostol, wala ang Christ. Ang sabi ng Scripture, lahat ng bagay. Ang tinanggal lang po sa Biblia, okay, yung batas. Dahil ang batas po, na uwi na kay Kristo, ang kautosan na uwi na kay Kristo, tinanggal ni Kristo ang batas. Ang church, hindi dapat magpairal ng batas, pero pwede kang magpaabot ng utos. Ang tao, ang mga lingkod ng Diyos, pag sumunod sa utos ng Diyos, hindi mo na kailangan paabutan ng batas at pairalin ng batas sapagkat ang puso niya ay meron ng pananahan tulad ng binanggit kanina na kapag sumunod ang tao sa utos ng Diyos, anumang bagay na ibig maluwalhati ang Panginoon, gagawin mo sapagkat ikaw ay naniwala doon sa utos ng Diyos. Kaya tayo nabubuhay. Actually, para sa akin, if you are above 50, you are living now not for your own family, but for the glory of God. So gagawin mo na ngayon lahat para sa ikaluwalhati ng Panginoon. Hindi ka na pwedeng mag-isip para sa iyong sarili. This is the time of God. This is not our own time. If you are above 50 years old. Strictly speaking, sapagkat ang Jubilee po actually 50 means Pentecost. Paglaya sa Old Testament. Ibig sabihin paglaya, magpasimula ka at the age of 50 that you are free in God through Jesus Christ. So mag-iisip ka na rin paano kumapurihan ng Diyos. Huwag ka lang mag-iisip para sa sarili mo. Sa akin, kundi isipin paano luwalhati ng Panginoon. Tingnan mo isang church. At ito born again. Nanigarilyo pa rin. Ito born again. Nanigarilyo pa rin. Kami born again din. Bakit bawal na sa amin? Tingnan ng ibang church. Nililingkod sa Panginoon, mga chismosa, mga chismoso. Tingnan ng ibang church, naninira,
sa kapwa, naninira sa kapwa, naglilingkod sa Diyos, yan ba'y sumunod sa utos? Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay ang pagsunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang utos na laban sa Panginoon, hindi po yan utos ng Diyos, kundi isang utos po na binanggit sa Scripture na hindi mula sa head of the church. Ngayon, dito sa utos na ito ipinakita, ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Okay. Hindi na po sila nagtuturo ng Christ. Ano na itong tinuturo? Bukal sa kalooban. Hindi na nakabase sa 10%. Ngayon, saan nakaposition ngayon yung offering? Actually, ang offering sa loob ng church, pag nag-offering po kayo, okay, listen carefully, mga pastor, diretso sa inyong bulsa yan. Unless sa 10%, 10 lang ang kukunin nyo, yung 90 maiwan para sa mission. Hindi inyo lahat yan. Wisely, ginawa niyo, okay, na bawal ang tithes, subalit, laban sa kalooban ng Diyos, dahil pag-offering ko, diretso sa bulsa niyo yan. Pero pag 10%, wala kang magawa. Kung 1,000 lang ang 10%, mga kapatiran, 100 lang sa'yo, mabuhay ka na sa isang buwan. Pambayad sa kuryente, pambayad sa kotse mo, pambayad sa apartment mo, mabuhay ka na sa isang daan. Why? Because 100 times 100 million. That is my faith. In more than 24 years, sa tulang ng Panginoon, hindi ako umiyak para humihingi sa aking pangangailangan. May mga taong hinihingi po ang Diyos na bukal sa kalooban at na-sustain yung pangangailangan ng mga lingkod ng Panginoon. Hanggang sa mga araw na ito, ang pagpapalat ng Diyos ay patuloy ang ipinagkaroon sa atin. Now, if we talk head of the church, look at the scripture kung paano mag-lead si Jesus Christ sa church. Tingnan niyo po ha. Kasi po, mga kapatid kay Kristo, ang ating pinasalamatan dito, yung kabutihan ng Diyos. At focus tayo ngayon sa aklat ng Revelation. Actually po, itong aklat ng Revelation, kahabagan ng Diyos na ito po ay ating babasahin. Merong mga tinutukoy sa Scripture na napakalinaw, like 5:23 ng Ephesians, si Christ ay head of the church. Okay. Kung kailangan yung propeta, nandyan si Jesus Christ. Kung kailangan yung teacher, nandyan si Jesus Christ. Kung kailangan yung apostol, nandyan si Jesus Christ. Kung kailangan yung teacher, nandyan si Jesus Christ. Lahat ng kailangan natin, andyan si Jesus Christ. Okay. Ngayon, ang tanong, paano matawag ngayon si Jesus Christ ay nasa Israel, nasa Bethlehem? Tingnan niyo po ha, yung manifestation po nito, doon sa tumanggap ng kapamalan ng langit at ng lupa, ito po ang manifestation niya. Romans chapter 8, simulan natin ang verse 8 up to 9. 8 to 9. Chapter 8, verse 8 up to 9. Ganito po ang ating nabawasat, nakasulat sa banal na kasulatan. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. That must be in every churches na merong Spirit ni Jesus Christ. Dahil kung wala pong Spirit ni Jesus Christ, how can we follow the perfect baptism and to know who is Jesus Christ from the Father and to the Son and to the Holy Spirit? And how can we follow the commandments of God and all the commandments of God kung walang manifestation sa Holy Spirit ni Jesus Christ? Pastor, kung kasama ba sa member sa church, may Espiritu na yan? No. Pastor, tama naman baptism ko, tama naman ang aking pagsunod sa Diyos. May Spirit na yun ni Jesus Christ.
Hindi rin masabi natin meron. Pag sinabi kasing, go ye into the whole nations, ibig sabihin, mission ka. Pag inutosan ka mag-mission, pumunta sa isang lugar, huwag kang magreklamo. Kasi mission mo yan eh. And you have a covenant from God na ikaw ay mag-serve sa Panginoon. They are praying, they are sleeping, praying, and worshiping unto the Lord. Na one day, bibigyan ka ng mission sa Panginoon. At hindi ka pwedeng umatras sapagkat that is your covenant unto the Lord. Now, if the Holy Spirit of Jesus Christ will be able to in your hearts, in your mind, the question is, what is the instructions of the Holy Spirit that is in you? I believe the instructions of the Holy Spirit is go. Sabi na ni Kristo kanina. Yan ang share natin kanina eh. I believe. Sapagkat ang mga apostol actually pinatay sa ministeryo. Ang sabi ni Paul, sa amin ang kamatayan, sa inyo ang buhay. Now, if we are asking life and prosperity, we are asking in the name of Jesus Christ. Pastor, pag 3 years na ba, yung abundant blessing sa Panginoon, pag wala pa, ang tawag yan. Ang sagot ko naman, nagmamadali ka ba, kapatid? Kasi po, kapag hindi pa sapat ang kaalaman tungkol sa preparation, and what is the preparation of every churches today? Nothing. Basta gusto lang mag-prosper. Hindi nyo ba alam na ang kayamanan ng daigdig na ito posibleng matutuhaman? And I really bless to those individuals today na talagang kumikilala sa mga pastors and bishop na kung sino na yung pagpapalayan ng tao yun. Pero yung mga nag-refuse sa mga pastors and bishop, even in any person today, wala kang patutunguhan. Babalik at babalik ka pa rin sa katuwiran ng Diyos from the baptism at sunod sa lahat ng utos ng Panginoon. Kasi po, merong binanggit sa Scripture, 4, Jerusalem, Judah, Samaria, at hanggang sa kahulihan ng daigdig na ito. If we talk mission, kailangan tested ang mga lingkod ng Diyos from the local up to the international. Ngayon, kung inisip lang natin, kaya yan, di po ganun. Ang isipin natin na sunod na natin ang utos ng Diyos. Now, anong pwersa nitong mag-head sa church natin? Kaya, sa Revelation chapter 1, verse 14, at ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay may mapuputing gaya ng balahipong mapuputi ng tupa. Okay? Gaya ng hibing, at ang kanyang mga mata ay gaya ng binas. Ngayon, kung mayroong nagpapatina ngayon para maputi ang buhok, huwag niyong isipin pag pumuti ang buhok niya, mayroon na kayong pwersa. That is the traditions of men. Okay, sumunod na sa mga ganyan kung patakaran, no? Doon sa libutan. Gusto mo magpaganda, magpaganda na lang kayo. Huwag na yung magpatinag-tinag pa. Daming mga fake, okay? Ang sabi dito sa binasa natin, at ang kanyang mga mata ay gaya ng linas ng apoy. Sabihin, pag tinignan ka, ay ito ay, pag kumukurap ka, tunaw ka. Amen? Bakit pag tingin mo ito kayo, hindi kayo nakatingin? Nakatitig kayo sa akin, ibig sabihin wala kayong tinatago sa akin. Ang church, pag tinignan ng Panginoon at nasunod, ibig sabihin, ang church na yan ay hindi si Kristo kinikilala. Head of the church. Mr. Emma, nung ating kapatid na ito, yung banal na halik, hindi natin nagawa sa church. Mr. Emma, gawin na. Dinig din ako sa pananampalataya dito. Talagang literal, nagulat ako. At nung tinignan ko na ngayon ng mata niya, parang mata ng kanyang ako.
And I hope yung apo niya magiging lingkod din ng Diyos someday. May tayong mga lola kapag magkapagdala kayo ng kaluluwa, even in your family, yan ang kabutihan ng Diyos sa ministry. At mag-start ka na doon sa utos ng Diyos. Now, ang Revelation chapter 4, verse 4, ito po ang pinakita ng Scripture. Basa, Tagalog. Oo. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. Hmm. At sa mga luklukan ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda Hmm. na nagdaramdam ng mapuputing damit. Hmm. At sa kanila mga ulo ay mga maputong na ginto. Itong nagilinto na yung Makapalibot sa Panginoon. Na itong nakapalibot na ito ay may mga putong Na ginto. hindi mo na kailangan matukay. kailangan Hindi mo na kailangan magkalkal. Parang magkarigkir. Itinungtong mo sa ulo eh. Diyos na naglagay, o. Actually, itong paghahanap kasi ng kayamanan, ito ay trabaho ng mga Gentile. Ang mga Gentile, sabi ni Apostol Mateo, ay hinahanap ng mga bagay. Pag sinabing hinahanap, Hindi makita. naghahanap. Ngayon, trabaho ng Gentile yan. Actually, may tungkulin ng Gentile para sa paghahanap niyan. Ngayon, if you are not a Gentile today, itigil mo na yung paghahanap. Ipagkatiwala mo na sa Gentile. Sapagkat ang Gentile po ay nasa proseso at yan ang ating inaalalayan na madala sila sa tamang proseso, first baptism, and then lahat ng bagay ituro sa kanila. Kasi po, kapag nag-evangelize ka ngayon ng Gentile, ay mga professional yan. So, kailangan dahan-dahan. Nasa proseso yan sila. Kasi matatalino yan eh. Like ng mga sima nating mga kapatiran, matatalino yan. Okay, baptize ka mga sa tamang baptism. And then, sinubo ka ng Panginoon, bumalik ka, and ituturuan ka ngayon ng konti-konti. Pagkatapos ng ministry mo sa Gentile, the church will be open for you. At welcome ka 24/7 day sapagkat ang pagsunod mo sa utos ng Diyos, yun po ang kinalugdan ng Diyos. Now, because Christ, He is the head of the church, ganun ang kanyang puwersa. Ang nakapalibot sa kanya, yung 24 na 24. tatanda, na ang crown nila is Ginto. So, kapag ako po ay nakakita sa isang tao na tumutupad sa kautusan at palatuntunan ng Diyos, na mula doon sa baptism hanggang sa pagsunod sa, pag sinabi sing lahat ng utos, kasama na yung binanggit ko, walang dapat tatanggalin dyan. Ang tatanggalin lang ay ang batas. Dahil tayo ngayon, ano na ni Apostol Paul, kailangan bukal sa kalooban ang gagawin. Ano ba yan? Mission, bukal sa kalooban. Pagtatapat sa Diyos, bukal sa kalooban. Pag-ministry sa gawain ng Panginoon, bukal sa kalooban. Kaya sabi nga, pag si Christ ang head of the church, siya ang ating susundin, hindi yung bundok. Alam na natin ang aral ng bundok, mga kapatid. Now, so, ipinakita ko na itong crown na ito ay hindi ito literal na tinutukoy, kundi spiritual. Ngayon, pag nakasumpong ka na niya, nang sabi sa Scripture, ibenta mo ang iyong ari-arian para bilhin mo ang isang lugar na may kayaman. May kayamanan. Amen. Huwag mong gawing ibenta ang isang lugar, literal, para bilhin mo ang isang lugar na may kayamanan. Nang tinutukoy sa Scripture, kapag ano ang pinaka-importante sa iyo, kapag dumating ang punto na tayo ay mag-mission sa Panginoon, tinawag ka ng Diyos sa paglingkod, which is from the head of the church, tayo, ang ibibigay natin pinaka-priority, yung calling ng head of the church, which is our Lord Jesus Christ. So, ang titingnan mo doon, hindi yung literal, kundi yung spiritual that a gold crown is in you. And to those servants of the Lord today na nag-serve sa Kanya, lino mo,
24 hours hindi nakapalibot itong 24 ng inlet. Sa head. Nang ulo nila mayroong crown na araw. Ngayon, pag lumalakad ka sa lugar, dala mo yung aral ng Diyos, dala mo yung gold mo. So wala kang takot na magutom, wala kang takot mag-alinlangan kasi taglay mo yung gold. Amen. Pag taglay mo yung gold, hindi bukang bibig natin ng pastor na wala siyang masaing, wala siyang kain, gutom siya. Paano ka magugutom? Taglay mo yung gold. Ngayon, kung gusto mong i-exchange ang gold to the money, hingiin mo sa Diyos. Lord, ibig kong mag-withdraw na ganito kalaki. Ngayon, sa atin po, ang pupuntahan mo para i-exchange mo yung gold, may mga bayan ng gold. Ang tanong, saan mo dalhin yun? Kasi this is spiritual gold. Ang tanging mag-exchange ng ito Diyos. Walang agency sa buong daigdig na ito na pwede mong bintahan yun. Kundi Diyos lang. So hindi mo pwedeng ibenta sa Diyos, Diyos may ari. Hingin mo lang sa Diyos, Lord, yung pension ko, huwag na akong mali. Nawa, hipuin mo ang nag-release ng pension na makarating sa mga senior citizen sa eksaktong isa. Tulungan mo, Panginoon, ang buong senior citizen ng bansang Pilipinas na makareceive sila ng tamang provision mula sa gobyerno ito. At huwag nawang nangyari na ang mga korap na mga taong laban sa iyong kalooban na kami na naglilingkod sa Diyos ay madaing ng mga taong ito. We pray to you, Lord, and we are asking in the name of Jesus Christ. Ganon. At dito pinakita yung gold sa ununan ng 24 elders na ito na magkakaroon po ng pag-exchange from gold, spiritual to literal. And that is why God is spirit and then God is a literal like Jesus Christ. Sa time natin, yung spiritual mong paglilingkod, okay, nasa iyo na yung gold. Papalitan mo yan sa tamang posisyon ng Diyos. Kaya hindi ka pwedeng, pag nawalan ka ng 3,000, 4,000, baniwala yan dahil in exchange ng Diyos, yung gold, spiritual, to literal. Sa anong paraan? Nagkatrabaho ka, nagka-blessing ka, pinagkaroon ka na wala kang sakit, malusog ka. Anong gusto mo? 1 million sa hospital araw-araw? Ayaw ng tao niya. Ayaw din natin. Kaya ang gold malinaw. Ito yung mula sa Diyos. At ibig natin ibahagi, pag sinabi kasing crown of gold, karunungan yan, unawa yan. Ngayon, pag tinignan yung puno ko, walang gold. Manipis ng ulo ko. Pero kapag tinanggihan nyo ang aral ng Diyos, ibig sabihin, tinanggihan nyo ang pinto ng Panginoon. Ngayon, pag naghahanap kayo ng pintong literal, pag tinanggihan nyo ang pintong spiritual, wala kayong makitang literal sapagkat tinanggihan nyo ang spiritual na Diyos. Ngayon, sabi dito, mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may mga tutulong. Okay. Next scripture, chapter 9, verse 7. Revelation chapter 9, verse 7. Chapter 9, verse 17. Revelation po. At nakita kong sa pangitain ang mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at ng hasinto at ng asupre at ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon at sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre. Tuloy mo po, sir. Eden, sa pamamagitan ng tatlong salot na ito,
ay napatay ang ikatlong bahagi ng mga tao Mm. sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre Mm. na nagsisilabas sa kanilang mga bibig. Tuloy. 19. Sapagkat ang kapangyarihan ng kabayo ay nasa kanilang bibig Mm. at nasa kanilang mga buntot, sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng ahas at may mga ulo ay sila nilang ipinananakil. Ngayon, puno ka ng ginto. Puno ka ng billions of trillions of money. Yes. Okay. Nakatulog ka sa hotel araw at gabi. Air condition. And then, sagana ka sa lahat ng bagay. But at the end of the day, anong magiging direction? Kapahumukan. Why? Sapagkat ang kabayo, ang lakas nila mula sa kanilang bibig at maging sa kanilang buto. Ngayon sa time natin, Jesus Christ as the head of the church, yung presang nasa Kanya, yung mga taong nasa Kanya, mula nung sila tinawag, mula sa binutismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, at sumunod sa lahat ng utos mula sa Diyos, out of the law of Moses. Ibig sabihin, sa time natin, ang mga ito, hanggang sa pagtanda nila, secured sila sa Diyos. Amen. Pinaiingatan sila ng Diyos. Hindi yung sagana ka from 30 years old up to 40, 50 years old, billionaire ka. At the end of the day, nakaratay ka sa wheelchair. At the end of the day, naka-ICU ka. Although may tambayad ka sa ospital, pero ang pangit ng buhay na ka. So, may encouragement to those billionaires in our time. Hindi pa huli. May pagkataon pa na pwedeng ayusin ng Diyos ang buhay ng isang tao. Ano man ang kanyang katayuan niya. May sakit, wala, may problema, may sugaran. Lahat, ibigay mo sa Panginoon niya. Sapagkat ang head of the church, which is our Lord Jesus Christ, siya ang pinakamayaman sa lahat ng bagay. Kaya lahat ng mayaman ngayon, sinabihan ng Scripture, kayong mga mayaman, bumili kayo ng papahin ng kanyang mga. Ang problema, wala kang magintahan sa ginto na mula sa Diyos. Wala ka rin mabilhang pangpahid sa mata mo na may atulidrato ang mata. Wala. Diyos lang ang magbigay sa iyo para bigyan ka. So, anong paraan para makabili mo sa tao? Ang paraan po, yung susunod ka sa posisyon ng Diyos. Amen. Tamang baptism, in the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost, and yung nation susunod bilang alagad ni Kristo. Pag alagad ka na, bigyan ka ngayon ng pampahin ng mata. Amen. At nakita mo yung hindi mo nakita. Ang nakita ni Christ, nakita ng mga apostol. Ang nakita natin, makita din ang ating mga followers. Kaya kung sino ang head of the church, yung nakita niya dapat makita din ang congregation. Amen. Hindi makita ng mga pastor yung tithes ng Panginoon. Kundi ang makita niya, yung kagawalatian ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos. Na tumanda man tayo, naman natin maiwasan yun ang dahon na katulad ng malalanta, na ang bulaklak katulad ng malalanta siya, no? Yung bulaklak. Pero wala tayong magawa, yun ang design ng tao. Pero walang sakit. Kung may sakit man, medyo nasubrahan ng sakain, wala kang timpi sa pagkain sa gabi, tanghali, puro na ng baka, puro na ng baboy. Kung hindi ka naman din kumain ng almusal pa ng hamian, one day one eat ka lang, paano ka tataba? Paano ka lulusog? Kailangan normal na pagkain, almusal, pamaghalian, hapunan, yung tamang pagkain. Tamang pag-inom, kung mayroong vitamina, inom ka. Natanda man tayo, 60, 70, 75 years old. Malusugan ang ating katawan. At yung kalusugan na ito, bakit natin tagayin? Dahil gamitin natin sa pag-revision sa Panginoon. Mahirap mag-vision na mayroong arthritis, mayroong kang sakit sa tiyan, mayroong kang naramdaman sa iyong puso, mahirap mag-vision na gano'n. Hinihiling natin ang kagalingan mula sa Panginoon from the head of the church, which is our Lord Jesus Christ. Yung kapangyarihan niya ang babanat sa kanila. Amen. Another one. Ipinakita po dito sa Scripture yung tungkol sa tagapanguna sa ating panahon na ipinakita ko na dapat nating
masundan. Okay, dito muna tayo sa Revelation chapter 10 verse 1. Inuman. Sa paliwanag po ni John D. Beloved. Yan po ang ating mababasa. Hmm. At nakita ko ang ibang malakas ng anghel na nanaog mula sa langit Hmm. na bibihisan ng isang alapa Hmm. at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo Hmm. at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. Amen. Verse 2, Hmm. at may isang maliit na aklap na bukas sa kanyang kamay Wow. at itinutungtong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. Hmm. 3. At sumigaw ng malakas na tinig na gaya ng leon na umuungal. Ang pagkasigaw niya ay 7 tulog ay umugong. Hmm. At pagkaugong ng 7 tulog ay isinulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 tulog at huwag mong isulat. Ulan. Dahil po, dito sa panahon ng Spirit time, dito po malalaman natin yung sinabi na huwag isulat. Pero, sinulat na ng mga apostol, kaya huwag nang isulat. Ang sabi ni Apostol Lucas sa kanyang sulat in chapter 22 verse 69. 22:69. Hmm. Ganito po ang ating Ito mababasa. pong nakasulat. Kaya hindi na pinasulat sa kanya. Datapwat magmula ngayon, Hmm. ang anak ng tao ay maupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Hmm. Magmula ngayon. Kailan sinabi? Doon sa binanggit ni Apostol Mateo. Lucas 22. At doon din sa binanggit ng talata na ibinigay na sa akin ang kapamalaan ng langit at ng lupa at bautismuhan niyo sila at gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. Ngayon, ang sabi ng Apostol Lucas, buhat ngayon. So, declaringly, from now on, that may belong the Spirit time. So, yung exaltation to heavenly places, ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng exaltation? Di ba paghahayag, pagtaas sa Kanya, kapag nag-declare ang Jesus Christ government, we are exalted to heavenly places, which is our Lord Jesus Christ. Not by the flesh, but by the name of God and the name of Jesus Christ. So, sinong literal na yan? Yung church. Ang literal na yan, yung mga taong naglilingkod sa Kanya, sumunod sa utos ng Diyos. And we are talking about heavenly places today, like na sinabi ni Lucas, na kung kailan sinabi ni Lucas yan, pwede nating i-declare even today. So, pwede ka mag-start kailan tinawag ko, year 2000. Pwede mag-start sa edad na yun, sa time na yun, pwede mag-start na yun. Kaya sabi, ang kaligtasan hindi bukas, kundi ngayon pagdating sa beginners. Or pagdating sa mga matatagal na gusto niya i-claim about this power for heavenly places, yung declaration na yun, nasa inyo sa akin na yun at salamat sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 2. Ephesians chapter 1 verse 2. Hmm. Sumainyo nawa ang biyaya at kapangyarihan at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus na siyang Kristo. Ngayon, ang ating bansa, parang magkagulo na. Para lang. Ating dadalangin sa Diyos ng kapayapaan ay sumas sa ating bansa. At hindi lang ating bansa, kundi ang buong daigdig. Ang tanong, sino ang mag-exalt sa Diyos that He is the King of Kings and Lord of Lords? At sino na yung mga taong nakasunod sa tamang baptism at mga alagad ng Diyos na ginagampanan ang lahat ng mga bagay? Sino? Ito ba yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa imahen? Hindi. Ito ba yung ang baptism ay linggo-linggo, quarterly? Hindi. Ito ba yung sumusunod sa kalendaryo ng Gregorian pagdating sa implementation sa perfect ordinance of God? Hindi rin. Sino? Sino ang mag-exalt sa Diyos, magtaas sa Diyos into a heavenly places batay sa pagsunod sa utos ng Diyos? Sino Sino? ang mga tumatupad ng tawag sa lahat ng tunay?
Anong tawag sa mga bansang yun? Yung Bansang Baala. Basa. Bansang Baala. Deuteronomy chapter 4 verse Deuteronomy 4:8. Ganito po ang ating mababasa. At anong dakilang bansa nga ang may mga palatuntunan ng mga katulang napakatuwid na gaya ng buong kautusang ito 8. na aking nilagda sa harap ninyo sa araw na ito. Bakit? Hmm. Anong klaseng bansang yun? Sapagkat sinabi ng aklat ng Revelation chapter 12 verse 1 na nasunod ng mga bansang iyon ang perfect ordinance of God sapagkat sila ang nag-exalt sa Diyos and of heavenly places. At sinabi ni John the Beloved sa kanyang sulat in Revelation chapter 12 verse 1 at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Amen. Isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga mata. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Tuloy. 2. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. Pag binasa po natin lahat po yan, no? Tapos mga profesor, ang pagsunod sa utos ng Diyos, katulad siya ng isang babaeng nagdalang tao. Ngayon, pagka tiniis mo yun at kailangan mo ma-deliver yung sanggol na yun, kailangan mong gawin kung anong proseso ng mga doktor o ng mga nurse, paano mo maipanganak ang isang sanggol. Also, if we talk of the lances of God, tayo sa time natin, kung dumaan ng nahirapan tayo pagkaintindi, nahirapan nating sundin yung mga ordinances ng Diyos, parang nag-give up tayo kaagad. Pero ang paliwanag dito, if you know Jesus Christ as Lord and Savior, that He is the head of the church, nasa Kanya ang lahat ng bagay. So ang trabaho natin ngayon to exalt to our God Almighty into heavenly places in the name of Jesus Christ. So pag naipanganak na ng babae ang sanggol, wala nang sakit sa kanya. Ang ministry, ganun po. Every ministry na gagawin ng mga lingkod ng Diyos, talagang unang nasa isip niyan, hirap. Pero pag tiniis mo yung hirap, pag natapos mo yung tagumpay. Pero pag kinalaban mo yung hirap, tigilan mo, ang mangyari sa iyo, operation. Hindi na normal delivery. Di ba ganyan ginagawa? Remedy ng mga doktor. Cesarean. Pag hindi kayang ilawan ng nanay ng normal ng isang bata, cesarean pang bansa niya. Sino gusto ma-cesarean? Ayaw. Kasi ang normal, magkano ng bayad. Pero ang cesarean, mahal. Ang ibig sabihin, kapag sumunod ang tao sa utos ng Diyos, iiwas siya sa posibleng kapamakan. Kapag nasunod natin ang tamang baptism ng church, at baptismohan siya sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, gagawin siya ng alagad. At itong mga alagad na ito ay tuturuan sa lahat ng bagay. So kailangan, ang edad na tama, 30 years old. Ang pagsunod sa lahat ng bagay, kailangan kilala niya ang Ama, Anak at Espiritu, nagpakilala sa ating panahon sa pangalan ng Isu Kristo. And that is why, as a pastor and bishop, tayo ay nasa ilalim ng Jesus Christ government. Pag sinabing Jesus Christ government, wala kang babawasan kahit isa. Kasi sabi ng Biblia, lahat ng bagay. Tulad ng bansa natin, kung anong binaba ng saligang batas, lahat din susundin natin. Susundin ng tao sa law and binding citizen. So, as a Christ believers today, ang head of the church natin, which is our Lord Jesus Christ, na pinanganak ni Mary, iningatan ng Diyos, tinulungan ng anghel, hanggat lumaki ng 30 years old, hanggat mag-ministry, at tagumpay siya para sa akin at para sa inyo. Amen. Kung paano siya nagtagumpay ang mga apostol, nagtagumpay din tayo. So sa kanila ang kamatayan, sila ay panauri ng sanlibutan at sa atin ang buhay. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Praise God. God bless to you.